Happy Sunday everyone. Mabilis lang para sa mga kaka-levels 55 pa lang. So, na-unlock nyo na yung feature na to. So, ipapakita ko lang kung paano kayo magbebenta ng temporal piece sa next market. Okay? So, pag nakaipon kayo ng mga blue items, okay, na hindi nyo na ginagamit for item log, appraise nyo. In this case, appraise ko sila. Appraise natin. I-appraise natin kasi pag hindi naka-appraise, mababa yung marireceive natin na temporal piece. So, kunwari, 76 to 89 lang yan. Kapag in-enhance mo yan to plus 5, and then you attempt to dismantle, see, 86 to 99 na siya. So, enhance muna natin lahat. Yan. And enhance natin si weapon. And then, dismantle natin. Double check lang, baka nasali yung 200 great sword tsaka dagger. So, okay na. So, see, with these blue items, meron na akong 1.3 to 1.5 na marireceive na yun. 1,400 yung na-receive ko. 1,000 is, meron pa pala. Yan. So, 1,400 yung na-receive ko plus something. That's 65 pesos. So, craft tayo. Okay. Craft tayo ng 3. Yan. Sige, isa lang muna para mapakita ko lang. Yan. Yan. So meron akong 3 tier 1 na temporal piece chest. Ganito lang yan. So, click nyo yung na-craft nyo na box. Saan na ba yun? Ito. Register on next market. Yung presyo nito is the lowest price is 63. So, hindi naman ako nagmamadali. I can sell this for 65. Para hindi masyadong bumaba. Another. And last one. Okay, so puntahan natin dito yan sa history, makikita sa sales. So as of now, meron akong 3 tier 1 temporal piece na binebenta. Okay? And yung I'm selling it for 1.1 USDT na roughly mayroon akong income na 0.97. Sabihin na nating 55 lang yan. So, ganun kasimple lang, meron akong may earn potentially na 150 pesos yan. Okay? And nga pala, nag-aabang-abang na ako ng potential na bibilhin. Kasi napag-isip-isip ko dito sa sales, I was able to sell nga pala before ng isang great sword. Nakikita nyo to, Serad great sword na unappraised. Nabenta ko siya for 22.5 nung may kamahalan pa yung great sword. Actually, mahal pa naman siya ngayon. Depende sa stat. Pero ito kasi unappraised. So, 22, and then I was able to sell my last crossbow, my previous crossbow for
22 and hindi yan. Hindi rin yan. Kasi kinancel ko yan eh. Eto. 22 plus 13. Okay, so 22 plus 13. Meron akong 35 na parang from the weapons alone. So, meron pa akong claimables dito. Eto. Siguro mga $5 pa yan. So, plus 5. And pag nabenta pa to, so $43 yung pwede kong i-allot weapon to weapon. Okay? Although, yung current na USDT natin is, nakita nyo naman sa previous video, I'm just trying to allocate each USDT for, kasi gusto ko rin kasing bumili ng accessories eh. Like, for example, meron na akong epic belt, like a ring dito. Kahit yung mid-tier lang, kahit sa service lang. Ito. And then, gusto ko rin bumili ng bracelet. Kahit dito lang. Oh. And then, sa earrings, kahit sirad lang. Diba? And then, necklace. Hindi na muna necklace. No. Hindi muna yung necklace. Anyway, see, ang bilis. hindi nabenta agad yung dalawa. Ang bilis. Okay? You know, withdrawal complete. Nagsasample lang ako, nabenta ka agad. And nakita nyo naman, the lowest price was 63, binenta natin ng 65. So, ito, waiting na lang tayo sa last na chest para mabenta siya. And I'm confident na mabibenta yan. Kung hindi yan mabenta ng 65, pwede ko yung bawasan ng 5 pesos. What is 5 pesos? Basta mabenta lang siya today, di ba? Okay, so ganun kasimple, and there's a lot of items na pwede nyong ibenta. Kunwari, nakapag-ipon kayo ng dark ore chest, dark ore. Kung nakapag-ipon kayo ng alchemic catalyst, nakapag-ipon kayo ng ganito, yung mga sa Humun. And meron din sa rare. Ito, medyo mas mabenta itong rare na accessory enhancement chest. And right now, it's currently selling for, tignan natin, rare. And yes, so the lowest price for that is 148. So pwede nyong ibenta ng 150 or 155 para hindi kayo nasa bottom most na na seller. So yun lang. That's it for the video, and keep grinding, no pressure. Hindi tayo whale, hindi tayo nakikipag-compete sa depende pa rin sa goal, kasi ako, I'm here to, number one, to earn. Earn na, relax na earning lang, chill lang na earning. And yung earnings ko, ini-enjoy ko, so ginagastos ko siya sa character ko. And also, to progress, para furtherly ma-enjoy natin yung game, di ba? Kasi the higher your level, the more capable we are to engage in monsters such as in Plateau of Revolution or Ruins of War. Okay, that's it for the video. If you have comments, suggestions, bigyan nyo ako ng tips para mas marami pa akong kitain. Yeah. As for this, itong mga epics, rekta ko tong binibenta kasi, for example, Serad wristband, this could sell for probably 35 pesos. Ito for the Serad Greaves, probably mga 40 siguro. As well as the cloth. Pero pag cloth kasi mura siya eh. So siguro mga 20 something lang to. Okay. Keep grinding.